Boss Motovlog. Ito yung buong makina ng aking XRM 125. Binaba ito kasi nga hirap tatanggalin yung block dahil nag-stack up na po siya. Kung meron ko yung matagal na model na XRM, meron ditong isang tornilyo sa block na talagang napakahirap tanggalin dahil nagkaroon ng corrosion, dahil nga sa tubig. Sa paglipas ng mga panahon ay talagang napakahirap bakbakin mga bossing. Kaya ito ang nangyari. Imagine 14 years po mahigit ang motor na ito, ngayon lang papalitan ng block. Babakbakin na nila yung kabuuan ng block na ito. Napakatigas po niya na kahit initin na namin yung tornilyo wala talagang epekto. Ang kailangan talagang gawin talagang wasakin na yung block, yung buong block para mapalitan ng bagong piston. At matagumpay naman at napaandar naman ang panibagong piston. Ang nangyari kasi dito mga bossing, nalubog siya sa baha. Ang ginawa ko rito ay pinlashing ko lang siya, pero kalaunan po ay nag-usok. Kaya malamang sa malamang block po yung nagkaroon ng tama. At nung naipalit naman natin yung bagong piston, nawala na rin po yung pag-uusok ng makina. So another 14 years na naman po. Basta wag lang malulubog sa baha talaga ang motor, kahit anong gamit mo sa motorsiklo, kahit ulanin at arawin. Basta wag mong kakalimutang palitan ng langis, maayos ang maintenance mo, tatagal din sa'yo ng mas mahigit pa sa 15 years ang motorsiklo bago palitan ng block. Ganyang katitibay ang mga block ng XRM 125 carb type na ito. At ngayon, ipapakilala ko sa inyo yung bagong kulay ng XRM 125. Ibang-iba na po sa mga naunang version. Fuel injected na to ngayon. At syempre, kung merong white, meron ding kulay itim na napakagandang tindig pa rin talaga ng XRM. Kahit ilang dekada na pong nakakaraan, ay ito pa rin po nagbibigay serbisyo sa kanyang mga parokyano. Hango ang forma ngayon nito sa CRF 150 na ito naman yung small version ng parang pang trail, on and off-road, dual sport. Ano bang tawag nyo sa mga ganyang klaseng motor? Well mga bossing, ito po ay pangkalahatan na, no? Dahil ang XRM may gamit natin sa probinsya, kung anong kalsada natin sa Pilipinas ay umaakma ang motor na ito. Nagkakahalaga ngayon ng 74,350 ang dual sport version. O yung isa naman, extreme, yung kulay puti, nasa 77,000 naman po yan pumapalo. Ang kaibahan niya lang sa DS, naka-disc brake po siya harap at likod. Pero halos ganun pa rin naman yung mga ilaw, naka-bulb type, headlight, at ganun din sa mga taillight nito. Walang binabago kung ano XRM nung simula. Ganun pa rin halos ang specs nito. Nagkaroon lang ng pagkakaiba sa pairings nito. At ganun din sa mga kulay. Tatlong version po meron niyan, ano? Meron siyang dual sport, merong dual sport X, at meron din yung nakamags na, tapos naka-disc brake harap at likod. O yung pang motard. Ibig sabihin pang city talaga siya design. Ang ganda talaga ng forma ng XRM, ano? Kahit tingnan mo sa side view, maganda siya. Maganda rin yung kanyang tapalodo sa likod, matalas. Meron niyang compartment mga bossing. At disc brake sa harapan to, drum brake naman po sa likod. 125cc ang makina, fuel injected na yan. 2 valves ang makina, single overhead cam, 4 valves. Ano pa bang gusto mo sa XRM 125? Well, legendary na po ito at gumawa na ng pangalan sa mundo ng mga motorsiklo, kaya hindi mo pwedeng tawaran ang kapasidad at tigas ng makina. At the same time, napakagandang gamitin, fun to ride kahit sa mga probinsya, kahit sa city, hindi nagpapahuli ang XRM. Ready for customized, napakadaming pyesa, hindi ka mahirapan sa after sales support.